Impeach, 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 VP Sara. Pero eto, isa-isahin natin kung bakit ang dapat na i-impeach ay itong si Marcos Jr. Una, yung pakikipagkita pa lang ni Liza Araneta Marcos. At ito po ay in-expose ni Attorney Glenn Chong. O ayan, ito po yung convo nila noon. O ayan, per Lam's instructions po to ask you if you can attend the meeting with Smartmatic tonight. May detailed pa, no? So, dito pa lang, betrayal of public trust. Dito pa lang makikita natin na merong bribery dito. Pasok ang bribery dito kasi bakit ka magipag-usap sa Smartmatic na sila naman ang may makina nung votes natin. So, dyan pa lang, kaduda-duda kung siya nga ba talaga ang presidente natin dahil may pakikipagsabuatan pala. Number 2, kung maalala ninyo yung sugar order number 4. Ang issue about this sugar order number 4 na nagpasahan sila ng sisihin na wala daw pirma si Marcos Jr. at merong 3 o 4 na nag-bypass doon sa power ni Marcos Jr. At yung 3 nga doon ay nag-resign pero medyo kaduda-duda yun. Baka sila na lang yung sacrificial lamb. So yan po, yung issue yan. Hanggang ngayon, actually hiniring yan pero wala din nangyari. Number 3, itong si Michael Ma na smuggler. Tignan natin ang sabi ni Swansing. Nasaan na kaya itong congressman na ito? I, as principal author of House Resolution number 11, would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators allegedly involved in large-scale agricultural smuggling. Ilan sa mga umano'y sangkot sa smuggling ang isang Michael Ma, Eugene. So, ang tanong, nasaan na yang si Swansing ngayon? Pinatahimik ba to? Ang masaklap etong si Michael Ma involved sa smuggling. Ginawa pa siyang special envoy to China. Tingnan niyo. Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. The secret appointment of Michael Ma as the special envoy of the president to China has become a topic of discussion on social media. Netizens are questioning why the palace did not officially announce President Ferdinand Marcos Jr.'s appointment of Ma, and if it is true that he was appointed despite allegations of involvement in smuggling Of agricultural commodities in the country, would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators allegedly in large-scale agricultural smuggling, namely Michael Ma. Impeachable yan. Bakit hindi yan ang ini-impeach? Next one, travel allowance ni Marcos Jr. Ibig sabihin, Mr. Speaker, from 2022, 398 million, 2023, 671 million, for 2024, around 1.15 billion pesos, Mr. Grabe, Speaker. no? Almost doble pa iyan ang travel budget ng Pangulo sa taong ito, Mr. Speaker. Magiging doble ba ang bilang ng trips o doble ang bilang ng mga sasama? Mr. Speaker, balak ba ng Pangulo na pumunta sa Formula 1 sa Singapore sa 2024? Ang 2024 po, ito po ay propose pa lamang at ito po ay request pa lamang. Ina-anticipate po. So yan dapat, overspending yan. Grabing paggamit sa pera ng taong bayan. Dapat ito ino-audit ito. Bakit hindi ito ino-audit? Impeachable yan. Diba? Kino-question yung 125 million ni VP Sara. O eto, billion ang pinag-uusapan dyan. Para lang pumunta sa F1 racing. Next, eto, EDCA. Ito, betrayal to. Hindi lang betrayal, treason. Kasi sinaalang-alang mo dito ang kapakanan ng bansa natin, ang security ng bansa natin. Inilagay mo pa mas lalo ang safety, ang security, seguridad ng ating mga Navy, yung ating mga Coast Guard, at higit pa lalo yung buong bansa natin. Tignan natin ito. Existing na yan. Meron na talaga tayong meron na tayong kampo diyan na dati pa.
At ang kaibahan lamang at sa ginawa natin dito ay yung EDCA ay binibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga our only treaty. Tignan nyo, nararate lang kanyang ano. Bakit? Kasi unconstitutional po. Bakit unconstitutional? Nung panahon pa ni Pinoy, mas okay pa yung panahon ni Pinoy. Bakit? Under kay Pinoy, pinagbotohan po yan sa Supreme Court para maging constitutional. Ang vote niyan sa Supreme Court, 10 out of 4. 10 na pabor, 4 na hindi pabor. So nanalo yung pabor, which is 10. Ibig sabihin nanalo ang pabor, naging constitutional siya. Dito kay Marcos Jr., wala man lang consultation, wala man lang pinagbotohan sa Supreme Court. Nag-decide na lang basta. Ibig sabihin, unconstitutional yung EDCA ni Marcos Jr. Oh, next. DOT. Maalala ninyo ito. Mga lumang eksenang kuha umano sa Indonesia, Thailand, Sri Lanka, Switzerland at United Arab Emirates ang ilan sa mga video clip na ginamit para sa audiovisual presentation o AVP na ipinalabas sa launch ng bagong tourism slogan ng Pilipinas na Love the Philippines. Ayon sa blogger na si Sas Sasot, sa tip ng isang kakilala, nahanap niya ang mga orihinal na bersyon ng mga video clips mula sa storyblock.com. So ito, impeachable ito. Graft and corruption ito. Betrayal, pasok lahat ito dito. Bakit? 46 million ang budget dito sa 3-minute video lamang ho. Pero unoriginal, plagiarism at saka yung nagnanakaw sila ng content nang hindi naman sa kanila. 46 million ang budget dito. Corruption ito. Nasaan ito? Nasaan ang hearing nito? Nasaan ang solution nito? Ito, maalala ninyo ito. Yung si Mark Sayarot na involved sa droga. Patuloy na inibisigahan ng otoridad ang pagkakabisto sa Shabu Laboratory sa isang exclusive subdivision sa Muntinlupa. May connection daw sa international drug trade ang mga naarestong 2 dayuhan at isang Pinoy. Isang buwan daw nag-surveillance ang PIDEA para matunton ang Shabu Lab na ito sa Ayala, Alabang, Muntinlupa. Arestado ang umano'y chemist na isang French national, si Saifir Orilin, at ang Pilipinong kasabwat umano na si Mark Sayarot. Kasabwat si Sayarot dito involved sa droga. Pero bakit kasama nila? Andyan si Marcos, andyan si Lisa, andyan si Tambaluslos, andyan si Halusos. Sino yun? Si Mark Anthony Sayarot na may kasong RA 9165, November 18, 2022. Bakit kasama nila? Betrayal of public trust. Impeachable po yan. Bakit hindi nyo kinakasuhan ng impeachment si Marcos Jr.? Next, Lotto. Hi, Mel. Or should I say Melionario? Should I say Melionario? Galing ha? Should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Sama-sama tayo, babago muli. Sasama-sama tayong yayaman muli. Yung Lotto fiasco na yan ha? Imagine, hiniring pa yan. Nanahimik si Senator Tulfo. After nung first hearing, sigaw siya ng sigaw. Pero nung next hearing, tumahimik. Magkano? Halos araw-araw may nananalo. Every week may nananalo. Meron pa yung isa, 433 winners in just a day. In just a week, 433 ang nanalo. Tapos meron yung inedit nila yung winner na hindi natin alam kung talaga bang winner yon ng ganong amount o kunwari lang. Ilang pagkakataon ba na ginawa nila yan para lamang ibulsa ang napanalunan na hindi naman totoong legit na may nanalo talaga? Bakit hindi yan itinuloy yung imbestigahan dyan? Yan parang impeachable po yan. Next, ano pa? Mahalika investment funds. Ang bilis nilang ipinasabatas ito. Yung pala, para lang magkalikom ng ganitong kalaking halaga. Originally, GSIS 125 billion ang gusto nilang kunin. Pera ng mga members yan. SSS 50 billion. Buti umalma ang GSIS, ang Taong Bayan at SSS. Kaya ang nakuha lang nila is yung sa Land Bank at saka sa DBP, which is 50 billion sa Land Bank, 25 billion sa Land Bank. Ang tanong, ano ang nangyari sa Maharlika Investment Fund? Sabi nila,
End of 2024, mag-uumpisa na. Ano na? December na ngayon. Nasaan? Yung mga investments. Kinuha nyo lang yung pera dyan sa LBP at saka sa DBP. Ano nangyari? Impeachable po yan. Graft and corruption po yan. Next. O ito. Chacha. Tinraidor nila tayo. Patalikod nilang ginagawa. Gumagamit sila ng ayu-ayuda para magkaroon lang ng pondo para magpapirma ng patalikod. Buti na lamang kamo, umalma ang taong bayan. Sa pagsisimula pa lamang ng pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, nagbitaw na agad ng maaanghang na salita ang chairperson ng komite na si Senator Amy Marcos. Sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Pirma. Dito, nagpalabas din ng senadora ng mga video mula sa mga ulat ng iba't ibang news outlets kaugnay ng mga residente na pumirma sa signature forms kapalit ng ayuda. Ganoon din ang ilang panayam kay House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng People's Initiative. Ilang testigo rin ang ipresenta sa komite mula sa iba't ibang lokalidad gaya sa Quezon City na maalala ninyo yung hearing na yan? Kung saan pinare-report nila yung mga abogado or yung mga personalities na nagkaroon ng meeting doon sa bahay ni Martin Romualdez with regard to PI na ito. Nasaan? Samantalang si VP Sara, araw-araw hindi natatapos yung hearing. Kay Tatay Digong hindi natatapos yung hearing. Pero ito, nasaan na yon? Yung mga pinatawag nila dyan, bakit hindi pinabalik? Wala man lang na-contempt sa mga yan? Nasaan na yan? Ginastusan ng taong bayan, tax, People's Initiative. Buti na lang umalma ang taong bayan. Impeachable po yan. Next, paggamit ng chopper. Ito po ang paggamit ni Pangulong Bongbong Marcos sa presidential chopper para dumalo sa concert ng British rock band na Coldplay. Nakita ang Pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos sa Philippine Arena sa Bulacan nitong Biyernes. Una nang dumepensa ang Presidential Security Group na ginamit nila ang presidential chopper para siguraduhing ligtas ang Pangulo sa gitna ng mabigat na trapiko papunta sa venue ng concert. Para sa grupong bayan, malaking insulto po yan sa milyong-milyong commuter. Una naman ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, insensitive, out of touch at pagsasayang ng pondo ng taong bayan ang pagsakay ng Pangulo sa chopper. Idiniin naman ng Kabataan Party List na mas malaking security threat ang nakaambang pagkawala ng kabuhayan ng maraming tsuper simula Pebrero dahil sa PUV. Bakit hindi nyo pinimbestiga yan? Kayo, mga kabataan, makabayan, kayo mga makakaliwang grupo, bakit hindi ito yung i-impeach ninyo? 6 na bagyo ang dumaan sa Pilipinas. Anong sabi ni Marcos Jr.? Antayin daw na humupa yung tubig at bagyo saka magagamit ng airlift. Pero ito, very privileged itong taong ito. Impeach nyo to dapat. Wala kayong ginawa dito eh. Next, ito, 20 million, half day. Hindi nga half day, ilang oras lang, 20 million ang ginastos. Sa 20 milyong piso ang kabuang halaga ng pondong inilaan para sa paghahanda sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, kabilang sa gagastusin ng pondo ang pagkain, inumin, uniform ng nasa 2,000 secretariat employees na hindi lang gagamitin sa SONA kundi sa day-to-day duties, security, interagency coordination meetings, invitations, equipment rental at iba pa. Tiniyak naman ng opisyal na committed ang Kamara sa pagkakaroon ng transparency. At transparency talaga lang ha? Ilang kayang regalo ang na-include dyan? Binibilang ninyo yung 125 million kay VP Sara na pumunta naman talaga dyan sa confidential funds na yan. Pumunta naman talaga sa mga pagkakagamitan. Binibilang nyo in 11 days. Ito nga 3-4 na oras lang yung SONA na yan, 20 million ang ginastos ninyo. O kung 11 yan, multiply by 11, di 200 plus million ang ginamit niya in 11 days naman ito. Hindi siya accountable dito. Dito palang impeachable ito. Next, naiya. I heard that this is one of the president's priority issues now.
is to privatize the management of the Manila International Airport. Can you confirm this, sir, that you are actually in talks for the terms of reference for this? Thank you, Madam Chair. We confirm that... Kinonfirm. Which is na ngayon naman ang nangyayari. Noong panahon noon, sinasabi yung mga Dilawan, si Fidel Ramos, si Cory Aquino, pinagbebenta daw. Yung pag-aari ng gobyerno, ginawang privatize. Anong tawag nyo dito? Anong tawag nyo dyan? Binigay sa private. Pinamahala sa private yung NAIA. Nakita niyo anong impact? Anong ginagawa nila? Nagsitaasan yung mga fees dyan. Nagsitaasan, pati yung mga parking, agmamahal na. Hindi naman na-improve. Hanggang ngayon, anong petsa na? Dyan pa lang, ayan impeachable po yan. Betrayal of public trust. Culpable violation of the Constitution yan. Wala man lang consultation sa public. Hindi man lang yung pinagbubutuhan ng kung saan man, kung sa Supreme Court man, pagdesisyonan. Basta-basta nyo na lang ginagawa yan. Grabe kayo Next, flood control. Ito. Tingnan nyo. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Galing, di ba? 1.4 billion per day ang gastos nila dyan. Saan napunta yan? Graft and corruption po yan. Naungkat sa budget hearing sa Kamara ang abot sa 60 billion pesos na hindi pa bayad na right-of-way claims ng Department of Public Works and Highways. Na-question din kung bakit ilang lugar pa rin ang binabaha sa kabila ng mga flood control project. 2022 hanggang 2024, nasa 861 billion pesos raw ang saan yan napunta? Bilyon ang pinag-uusapan natin mga kababayan. As sabi nyo, si VP Sara, 125 million. Pero ito, 861 billion from 2022 to 2024. Pero nakita ninyo na fact check ng 6 na bagyong sunod-sunod. In fact, nung katatapos ng SONA niya, nito ng July, sabi niya 5,500 control ang natapos na. Kinabukasan na umulan, binaha. Na fact check. Billion dito 1.4 billion every day. Total of 861 billion pesos. Saan napunta po yan? Impeachable yan. Next, PhilHealth, tingnan nyo. Running out for those opposing the Department of Finance transfer of the 89.9 billion pesos excess funds from PhilHealth, which were unused in previous years. Pag nakuha na po yan, mawawalan po tayo ng funds para po sa PhilHealth po. And it means a lot of people will suffer sa kanilang mga sakit pag sila ng hospital. So, saan napunta yun? Pinalipat yung pera, halos 90 billion na pera ng mga contributors, ng mga members, inilagay sa unprogrammed funds o kaya inilagay sa National Treasury. Nasaan yung budget na yan? Bakit umuutang pa rin tayo? Ano pa? Ito, hinahanap ni PRRD. Yung pagbenta ng gold reserve. Impeachable mga to. Pinagbili nila, saan itong pera? 25 tons of gold reserves natin sold amounting to 129 billion. At least sa Congress kung may resolution tapos i-bill that would correspond with it, there's an explanation of how the money is going to be spent. Yun ang point. Yun yung point natin. From EDCA, walang consultation. Basta na lang ipinabatas. Itong mga budget, flood control, pagbenta ng gold reserve at paglipat ng PhilHealth. Asan? Hindi man lang pinag-usapan sa House or pinag-hearing sa Senate para makita natin paano i-spend yung pagbentahan. Nasaan? And the worst is, uutang pa tayo ng from July to September 2024, may approve, uutangin ang Pilipinas 3.81 billion. That's about 200 plus na billion pesos na naman na uutangin.
sa third quarter ng 2024. Ngayon yan. So nagbenta ka ng gold reserve pero uutang ka ng ganyang amount, saan napunta yung pinagbentahan? Grabe Tapos, babudgetan mo yung ayuda, 500 billion? Ipinahayag ni House Speaker Martin Romualdez na 9% o halos 500 bilyong piso ng 2024 national budget ang nakalaan bilang ayuda para sa mga mahihirap na Pinoy. Sa panayam sa teleradyo serbisyo, sinabi ng mambabatas na kabilang sa mga paggagamitan ng pondo ang programang AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita Program. Nakita niyo kung paano nila tinaon itong 500 billion ayuda ng 2024 kasi election na ng 2025. Ngayon, kung ito ay para sa ayuda lang talaga, bakit hindi sa DSWD? Bakit kailangan andyan yung pagmumukha nila at mga pangalan nila? Bakit nandyan yung mga tumatakbo? Ibig sabihin, ginagamit nila ito sa kanilang pangangampanya. Lahat po ng pinakita ko na ito sa inyo, impeachable po yan. Ngayon, bakit hindi ito ang dapat ipinapa-impeach? Bakit yung Vice President? Bilang panghuli, ito, tignan natin ito. Hoy, Mr. President, pati pala ikaw may kailangan na isoli Sabi ng Supreme Court, hindi raw po sa inyo ang Paway Complex sa Ilocos Norte na pilit niya raw pong kinukuha. That process is well established and it has nothing to do with it has to do with the budget. That's President Ferdinand Marcos Jr. saying na walang halong politika ang pagpapasole ng confidential funds kay VP Sara. Oh, ito pa, isa pang walang halong politika, President BBM. Fresh off the press na desisyon ng Korte Suprema. Hindi raw po pag-aari ng pamilya ninyo ang 500,000 square meters Paway Complex sa Ilocos Norte. Yung Malacanang of the North, hindi rin daw po sa inyo yun. Ganito kasi yung nangyari dyan. Noong 1978, inamkin ng diktador na si President Ferdinand Marcos Sr. ang lupa. Ipinarenta niya sa Philippine Tourism Authority. Under the lease, gobyerno ang gagastos para ma-develop ang complex. And after 25 years, wala, kay Marcos yung buong property. Nyamatan, ang swerte naman ng Marcos family. Kaya sabi ng gobyerno noon at sinasabi na rin ng Supreme Court ngayon, illegal yung lease ng tatay. Simula 2005 pa lang, sinusubukan na ni BBM, yes, si BBM as the executor of the Marcos estate, na kunin yung property para mabigay sa pamilya niya. At sinisingil niya pa nga ng renta ang gobyerno. Dito tayo magkakatalo kasi isang mga Marcos. Kumuha sila ng free patent. Si Senator Amy Marcos at ang mga anak niya ang toka dito. Kapag yung lupa kasi ay technically in the public domain at ikaw yung gumastos para mag-maintain nito, pwede mo silang ikuha ng free patent. Basta hindi sila sakop ng protected area. At yun yung ginawa ng kapatid at mga pamangkin ni BBM. Kinuha nila ng free patent ang 58 out of the 150 parcels of land sa complex na yun. Ang nagbigay ng free patent, the local DENR office in Ilocos Norte, home turf ng mga Marcos. Sabi ng Supreme Court, pwede pa rin bawiin yung mga lupa. Yung pinapatent kasi matagal ng deklaradong parte ng National Park. At paano mga Marcos yung gumastos doon? PTA and later TIEZA yung gumastos sa complex na yun. Government agencies yun ha. Yung mga travel tax na binabayaran nyo tuwing nag-a-abroad kayo. Yun yung pinanggastos sa complex na to. Kaya sabi ng Supreme Court, pwedeng bawiin ng Office of the Solicitor General yung mga free patent. Pero, kailangan muna nila ng approval from, guess who? The President, si BBM din. This is ill-gotten wealth. It belongs to the state, and therefore, the people. Mr. President, baka naman, isoli nyo na raw po. Okay. So, dyan na po nagtatapos ang ating paglatag sa mga impeachable offenses ni Marcos Jr. Partida, wala pa dyan yung mga impeachable offenses. Kung hindi man impeachable, yung mga pwedeng ikasuhan din. Wala pa dyan yung mga kanyang mga apostoles o mga alipores. Kung meron man tayong hindi na-include dito, baka pwedeng paki-comment nyo dyan.